kaya dito na tayo sa paano ako nakapasok sa pagiging tumutulong po ako sa mga kasandaluhan noon. Naikot po namin ang 28 barangay dito sa Arakan sa pamagitan po ng pagkakandak ng Youth Peace Symposium. Una-una po yung partner namin dati noon is ang 39th IB. Umalis po yung 39th IB, pumalit po yung 15th IB. Tapos hindi na po nagtagal ang 15th IB dito kasi madali lang po sila dito, parang 1 month lang is ang pumalit sa kanila is ang 19 IB. Kaya nung 19 IB na ang na-assign dito, yung 19 IB galing po sa Samar, sa Visayas. Galing po sila dito, napunta lang po sila dito. Isang batalyon talaga dito kaya po nagpapasalamat ako na isang batalyon talaga ng 19 IB dito ang na-assign, nag-recommend na dito ma-assign. Kaya doon po namin natapos ang pagiging, inikot namin yung 28 barangays dito sa Arakan na kung saan nagkakandak po kami ng Youth Peace Symposium. Yung priority po namin, nagkakandak po kami kasama yung mga kasundaluhan dati, nag-iikot po kami sa 28 barangay para maging aware lang po yung mga yung mga youth, paano magre-recruit yung kabila, at hindi lang din yung mga youth, pati na rin yung mga parents na hindi na-expose yung nila, na kung anong alam nila. Kasi syempre, yung una-una, lalo na po sa mga remote area, para maging aware po yung mga community doon na pumapasok po yung kabila, paano sila i-recruit. Kaya doon po yung nasimulan namin na parang kinausap po kami sa mga kasundaluhan na ito yung gagawin. Kasi ang mga kasundaluhan po dati dito is hindi po basta-basta makapasok sa area po, sir. Dahil po yun nga yung nila, pag makakita kasi ng sundalo, army is parang ayaw maniwala, sir. So kaya kami po hindi naman parang kami lang po yung parang nila na para makapasok sila sa area, kaya unahan po namin papasok. Kami na mga youth, kasi kami po, lalo na mga IP, sir, community, parang kami po yung ganito, ganyan, may activity po kaming gagawin. Pero hindi po namin isasabi na kasama namin yung army. Ang isasabi lang namin is ang mga nasa government lang po na employee, ang kasama namin sila mayor, ganun lang po pagkasabi namin. Kasi pag isabi mo sa kanila yung kasama mo yung mga army, parang na sila, sir, na parang makita mo yung reaction nila, sir. Atras agad sila, sir. Kasi makikita mo sa kanila, sir, through engagement, makikita mo sa kanila na parang supporter to sa kabila, ito hindi to sa supporter sa kabila. Doon pa lang po sa pagiging first engagement mo, sir, malalaman mo talaga kung sino yung mga barangay official na supporter sa kabila, yung hindi supporter sa kabila, sir, sa pag-engagement po namin dati, sir. Kaya nung yung mayor po namin dati na si si Honorable Rene Rubino, siya po talaga nagbigay ng budget sa amin na parang nakita na yung compassion namin, sir, na namatay na yun siya, kahapon na nilibing, pero napakasaya namin na bago siya nag-iwan dito, na niya kami, parang binigyan niya kami ng opportunity na ma-enhance ang mga IP dito sa Arakan. Kaya malaking tulong talaga, kasi marami ng mga professional na mga IP, kagaya ko, nakapagtapos din ng pag-aaral at iba-iba na yung mga future ngayon. Kaya gusto ko lang i-share na hindi pa siya may chance pa para mabago yung buhay, sir, at takbo ng pangarap mo, basta may pakialam ka lang sa komunidad. Kaya nung si Mayor, siya po talaga ang nagbigay sa amin na tulungan ko kayo, tulungan nyo rin kami. Yun yung pagkasabi, sir. Kaya parang hindi na ako takot po, sir, na magka-fu na ako, sir. Pero sabi ko, sir, sir, tanggalin ko na pagiging kapo, sir, kasi ganito, ganyan. Tapos, yung ginawa niya amin, sir, hindi niya ako pinasali sa training, sir. Yung ginawa niya sa akin, pinapasama niya lang ako sa area. Habang yung kasama ko, sir, nag-training lang po yung classmate ko, sir. Ako naman po, sir, nagpasok talaga kami sa area, sir. Tapos, napakasaya po talaga, sir, na ginawa po yun ni Sir Mujica, sir, at lalo na po sa mga local government ng Arakan, sir, na tumutulong po sila, sir. Kasi malaking impact po talaga sa mga amin, sir, lalo na sa mga estudyante, sir. Parang kailangan mo talaga silang unahan, sir, na kasi for me, sir, sa akin, hindi ko alam kung anong kaibahan ng sir, white area at saka red area. Noon, sir, civilian pa lang ako, sir. Nagkakandak kami, sir, pero hindi ko alam kung anong meron sa white area, anong meron sa red area. Kasi pag red area kasi, sir, nasa mindset namin, na siya, parang gera na, andyan yung talaga yung kalaban, sir. Parang nasa isip namin, sir, ang white area is peaceful. Kasi white area nga, sir, sabi ko, so white area siguro, peaceful. Nung nakasama po ako sa mga lecture, sir, sa mga tropa, sir, sa mga sundalo, is parang nagle-lecture sila about sa mga insurgency, sir, awareness, ganun ba? Magiging, paano magre-recruit yung kalaban, sir. Kaya,
Tapos sabi ko, sir, ganun ba talaga yung white area, sir? Tapos doon ko po nalaman, sir, na yung kaibahan ng white area at saka red area na mas powerful pala yung white area, sir. Kasi syempre sila yung magbibigay lahat, sir, support. Hindi mabubuhay yung red area kung walang white area. Ganun po, sir. Parang malaking impact din siya, sir, na pwede, na-share ko din sa iba, sir, na ganun yung kaibahan ng white area at saka red area, sir. Kaya nung nakapasok na ako ng CAFGO, sir, for 3 years, naikot ko na rin itong 20th barangay namin, sir. Hindi lang sa barangay namin, sir, pati na rin sa Magpet, President Rojas, naikot na rin namin yan. At hindi ko rin akalain, sir, na nakapunta ako sa Davao Oriental, hindi ko alam sa Cagayan, na nang dahil lang din sa opportunity na binigay nila sa akin, sir, na napuntahan ko yung ibang lugar, sir, at ma-compare mo rin, sir, yung anong hirap na pinagdaanan nila doon at anong hirap din dito sa amin, sir. Yun po, sir, yung mga experience na hindi mo, na pwede mong ma-share, sir, na hindi mo basta-basta makalimutan, sir. Kasi pag kasi sa mga remote area, sir, makikita mo talaga kung anong hanap buhay nila dun eh. Na hindi ka pwede magsabi na, ay, mahirap pala kami, na hindi mo alam sa papunta ng ibang lugar, sir, mas mayroon palang naghihirap na tao, sir, na lalo na sa mga IP din, sir, na masabi ko, sir, napaka-swerte pa rin kami. Kasi kahit ganun, hindi kami masyado naghihirap. Kaya, nagpapasalamat talaga ako dun sa sir, opportunity na binigay. Dahil sa opportunity na yon, nandito ako ngayon, sir, at naging army, tumutulong na rin sa sir, at ngayon, sir, may share ko lang din sa pagiging army ko na, sir. Parang sir, na hindi ko alam na yung FR noon na hinahabol ng papa ko, nakasama ko rin sila ngayon dito, sir. Yung nga. Oo, sir, diba? Yung friend mo sila. Kilala nila ako, sir. Siyempre, magka-classmate kami, sir. 25 lang kami. Tapos nung na-enlist na ako, sir, parang lang din, sir, na siya. Parang ang tanong nila sa akin, bakit ka na-enlist? Kasi sila, sir, na-enlist sila through, pagiging balik nila sa government. Ako, na-enlist nila, tanong nila, bakit ka na-enlist? Yung tanong nila sa akin, sir, bakit ako na-enlist? Dahil din sa tulong ng, sir, pagiging volunteer ko, sir, sa, sir, naging volunteer pa ako nun sa Davao Oriental. Dumating ako for 1 year, sir, naging volunteer exam ako. Tumutulong lang dun sa mga kasundalones kasi, CAFGO ako, sir, pero pinapalipat ako dun sa Davao Oriental, sir. So anong tawag sa trabaho mo nun na volunteer ka as CAFGO ako, sir, pero nagbo-volunteer din ako, sir, pero walang uwian, sir. Anong ginagawa mo? Ang ginawa namin, sir, simula po nung ng LCAC, EU70, sir. Parang doon po nagsimula, sir, na ang sabi po kasi ni dating Major General sir, Basiao na Sir Basiao na tulungan nyo kami kasi hindi namin kaya. Ang ginawa po kasi ni Sir Basiao before, sir, is po, sir, yung parang ang kurso ko po kasi, sir, is agriculture. Tapos parang minomold ni Sir Basiao na gina-create niya yung mga youth, sir, na nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos yung kurso is agriculture. Kasi ako po nun, sir, pasok ako dun, sir, sa hinahanap niya. Sa agriculture ka? Oo, agriculture ako, sir. Tapos yung ginawa niya is, yun, sir, magiging CDT. Kami po yung kauna ng CDT, sir, na pumasok sa mga area, sir. Kaya nauso yung CDT, sir. Kami po yung pinakauna na CDT na pumasok sa area, sir, na sa Davao Oriental dati na parang ginagawa lang namin, sir, pumasok sa isang area. Tapos lalo na, sir, sa Guerrilla Front 18 dati ang sir, sa Lupon, sa Maragatas, Sitio Maragatas sa Davao Oriental na 2020, sir. Pumapasok kami doon, wala talagang kalsada, sir. Talaga siya, parang pa talaga siya, sir? Ang makadaan lang, kabayo, karabaw. Kaya nung pumasok kami nun, sir, kaya, syempre, kami nun, parang kami yung, may tropa dun, sir, pero parang nagpa-as-in na hindi namin kilala, sir. Kasi nagpakilala lang kami na taga-government kami, pero hindi namin kasama yung tropa, sir. Kaya tinatanong namin sila, sir, kung anong dahilan, bakit ganito ganyan, bakit dito na nagstay yung Guerrilla Front 18, ganun, sir. Yung is, nang dahil lang daw sa sir, yung unang-una talaga nila, sir, is wala yung kalsada, hindi mapalabas yung mga produkto nila, tapos yung parang apektuhan yung pamumuhay nila, sir, dahil sa walang kalsada, kaya mahirapan na maglabas ng produkto, sir. Kaya nung sir, kasagsagan nun, sir, parang tinatanong namin sila, sir, kung ginagawa namin, sir, ito yung mga problems nila. Kaya nung sir, pagbaba namin agad, sir, yun yung pinareport namin sa sir, kasi kay Sir Basiao, pinapaabot namin sa kanya na ganito ganyan ng mga sa tao, sir. Kaya nung si Sir Basiao din gumagawa din ng paraan para mapalapit din sa sir, government, kay Gov. Ayan, ito no problema sa ganito ganyan. Pagka kinabukasan niyan, sir, may na, sir,
pasukan na sila, gawa na ng kalsada, ganun, sir. Para maiba na yung ano nila, sir, takbo ng mindset nila, sir, na may government pala na tumutulong sa kanila, sir. Kasi yung pinaka-importante, yung mindset eh. Oo, sir. Para ma-change yung mind nila, sir, na hindi lang pala NPA yung magsistay sa kanila, kundi may mga government din, sir, na gustong tumutulong sa kanila para mabago yung ano nila sa, ano nila, sir, mindset nila, sir, sa kung ano yung buhay nila, sir. So paano ka nagsundalo? Kaya, sir, paano ako naging sundalo dahil na rin sa tulong ng mga tao, sir, na naniniwala sa akin. Kaya, ano, sir, nang dahil sa pagiging kafgo ko, sir, for 3 years, dahil priority nila yung nakatulong na sa community, sir. Binigyan nila ng chance na binigyan nila ng chance nung na, parang may naitulong na sa community, sir. So, yung pagiging 3 years ko na kafgo, sir, parang na-enjoy ko rin siya, sir. Kasi siguro Dati parang, hinihindian mo. oo, sir, yun Yung talaga pala yung yung story, sir. ano mo, pathway mo. Oo, laging hinindian ko noon, sir. Yun pala yung dahilan, sir, na yung sa survey na, sir, ito bigyan to ng chance kasi 3 years na pala tong Kafgo para tumutulong na sa, ano, sir, tumutulong na sa atin, sir, yung pong story, sir, na bakit ako naging, ngayon, sir. Kaya, ang ma-advise ko lang po talaga sa mga, sa ano ngayon, sa mga bata ngayon, lalo na po yung nag-aaral, is ano po, kung may opportunity talaga na ibigay, i-go na kasi hindi mo alam yun pala talaga yung magpabago ng buhay mo or magpagbago sa ano mo, sir, sa kung anong gusto mo sa goal sa buhay. Kaya ngayon, sir, nagpapasalamat talaga ako sa mga kasandaluhan natin, sa mga batalyon na naging kasama ko noon kasi kahit naging esto na ako noon, sir, civilian pa lang ako kasi ako yung contact person nila dito, sir, eh. Pag umaalis sila dito, umalis yung 15 IB, bibigay naman sa 15 IB yung contact ko kasi ano, siguro, sir, may tiwala siguro sila sa akin noon kasi pag umaalis yung isang batalyon, sir, ako agad yung contact nila, sir, eh. Kasi magtanong sila, ito si ganito ganyan, tawagan nyo yan kasi yan yung nakaalam sa area ng Arakan. Tapos biglang may tumawag sa akin, sir, sabi, ikaw ba si ganito ganyan, andito kami sa ganito ganyan, masashock na lang ako, sir, andyan na sa likod ko. Tapos sabi, pakain-kain na ng burger kasi may burger, may ano naman, sir, merienda, tapos ano, gusto namin kausapin, ganito ganyan, sir. So, saan ba dito ang ano na mga ano na lugar? Parang delikado, mahirap pasukan. Yun, sir, binibigyan ko sila ng info, sir, para hindi din sila. Siguro yun na yung dahilan, sir, bakit ano siya, na parang may purpose din ang lahat, sir. Palagi naman. Oo, sir, may purpose talaga, sir. Kaya ngayon, sir, ang ano ko talaga is, ngayon po, sa buhay namin na ano, yung papa ko naging kafgo, tapos ako din, sir, parang binigyan ng pagkakataon na ano, is, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon, sir. Kasi hindi naman sa maahon tayo sa hirap, sir, or maalis tayo sa kahirapan. Andiyan pa rin yung hirap, sir. Pero at least, hindi ganun kahirap na yung dati, sir. Ano mo talaga na iba na. Kasi ngayon, sir, ako, may napagtapos na ako na kapatid ko na kahapon pa lang, kakatapos niya ng board exam sa, yung course niya is social work. So, proud ako bilang isang ate na, kahit ganito yung trabaho namin, at least, andun pa rin yung, sir, support sa pamilya. Kasi, syempre, yun nga yung purpose, sir. Yung para lang sa akin, sir. Ito nga yung purpose, bakit ako nagsundalo, bakit binigyan ako ni God ng ganitong opportunity para matulungan ko din yung pamilya ko. At ngayon, may napagtapos na ako. At hopefully, sa 14 naming magkakapatid at sana may susunod pa yung makapagtapos, sir. Kumbaga, hindi ko i-end yung tulong sa kanila, sir. Kasi yun yung dahilan bakit ako nandito, sir. Yung ano. And nagiging instrumento ka rin ng mga Tao, sir. FR ngayon na magbalik buhay, magbagong buhay, di ba? Oo, sir. Kasi friend mo lahat yung mga FR dito, mga former rebels. Actually, sir, mga friend ko sila. Sige nga, lahat, ikwento sir. mo nga. Yung naging trabaho mo rin ngayon. Actually, dalawa ikwento mo. Banti ka na kaunti. Yung naging buhay mo ngayon sa mga FR and then yung mga ginagawa nyo ngayon sa engagement. Yan, yung dalawang yon. Opo, sir. Ngayon po, andito na po ako sa civilian military operation po ako sa 72nd IB po. So, malaking nagpapasalamat po talaga ako na ito yung binigay sa akin na tasking. Siguro may purpose talaga para mapabago din yung buhay or kami lang po yung taga-assist ng former rebel natin na nagbalik loob na po sa ating gobyerno. Isa po ako nagapaintindi sa kanila na ganito, magbagong buhay na sila. Hindi naman sa
magbalik sila, maalis agad yung ano nila, kailangan mo talaga kailangan mo sila ipaintindi sa kanila, bawat ano sa kanila na iba na yung buhay nila noon at iba na rin yung buhay nila na nandito sila sa ano, nag-surrender na sila, balik buhay na sila. So, ang ginagawa ko po yung buhay sa ano, parang pamilya na po yung turing nila sa akin. Sa amin dito, sir, hindi lang po sa akin. Kasi yung respeto na binigay nila sa ano, malaki po yung respeto na binigay nila sa amin. Kasi yung iniisip nila, ma'am, tuwing tulungan mo sila, yung sasabihin nila, ma'am, thank you, sir, thank you. Kasi hindi kayo napapagod na i-assist kami or tulungan kami. Na, dahil din sa amin, pagiging sa stakeholder engagement, kami yung parang nag-i-engage sa labas para maibigay yung mga ano nila, mga kailangan nila, like so yung mga i-clip nila, nabigyan sila ng i-clip dahil din yun sa pagiging ano namin, in-assess namin at kami din ang nag-engage sa labas, sir, para maibigay yung tulong sa kanila para may ano na sila, matanggap din nila. Kaya yung iba dyan ng mga FI natin is yung mga former rebel natin is yung iba nakapasok sa pagiging kafgo, yung iba naman is may ano sila, may kabuhayan na sila na nagbabuyan na sila kasi yun yung binigay sa kanila na i-clip, parang binili nila ng kabuhayan nila, sir. Ano nga ba yung i-clip ulit para sa mga yung i-clip, yun yung ano, parang binigay sa kanila na galing pa sila binigay sa kanila, nagsusurrender sila, parang ano po yun, bayad sa kanila yung ano nila na pwede nila gamitin para mabagong buhay yung ano nila, yung sistema ng buhay nila at magsimula ulit. Yun yung purpose ng e-clip na binibigay sa kanila. At lalo na po yung actually may mga FR na po tayo ngayon na tinutulungan natin paano sila makapag-aral. Yung iba, hindi nakapag-aral, gustong mag-aral. So, tinutulungan po namin through engagement po sa mga stakeholder natin na bigyan sila ng second chance na mag-aral. Yung iba, sir. Kaya, ang laki talaga nila papasalamat sa amin dahil kami rin, sa amin, sa part, hindi rin kami mapapagod na tulungan sila kasi nakikita rin namin, sir, na ano din sila, may parang prosegido din sila na mabago yung buhay nila. Kaya may isang estudyante kami dyan, sir, na na siya, pinaaral lang namin, tinulungan lang namin mag-aral sa ALS. Ngayon, sa ALS, sir, ALS. Alternate, Oo. So, tinulungan namin para makapag-aral siya ng ALS ngayon is first year college na po siya ngayon sa CPCSC nag-aral. So, ganun na yung ano dito na parang pagtulong-tulungan lang tayo para mabago yung buhay ng bawat isa. In the same time, lalo na sa mga FI natin na pareho naman natin nakikita yung kung ano talaga yung nasa ano natin, sistema ng pagiging ano natin sa buhay. Kaya ang ano natin dito is magtulungan lang at dapat talaga is may tiwala talaga sa ano. Yung respeto talaga yung pinakauna-una. Kasi pag once ang respeto, yun talaga yung magpa-iral, sir, paano ka magiging mamold at maano sa ibang tao. Kasi kahapon, kausap natin si Ka Pedro tsaka si Ka Joseph, tig 40 years sila. Sir. Yung ilang taon sila sa loob, wala, hindi ka pa pinanganak, di pa siguro nag-asawa yung mga magulang mo. So, sir. ano yun, na binabalik mo yung malaking tulong sa kanila ngayon. Sir. Dito sila ngayon, kasama. Ngayon dito, di ba ngayon, ano rin kayo, ang dami nyo rin ginagawa na engagement sa mga communities. Community, sir. So anong kaibahan niyan sa mga dating ginagawa? Kasi sabi mo kanina, kahit kapwa yung tatay mo, medyo pag makakita kayo ng uniform, may ilang ka pa. Sige nga. Ang kaibahan po kasi natin noon sa ngayon po na nakipag-engage na kami, na ako mismo pumupunta ng area, sir. Ang kaibahan po kasi noon po kasi parang walang masyadong lumalapit sa'yo. Kasi nung una is takot din na lapitan mo. Kasi yung pala, sir, pagiging sa stakeholder engagement, doon mo malalaman na siguro takot to sa akin, ganito, ganyan. Kasi ang mindset nila is baka may lang din to, purpose lang din to, ganun, sir. Pero ngayon po, is na po siya, parang true to, andito kami para tulungan, para maiparating kung ano yung namin, sadya namin lalo na sa ating gobyerno na hindi po nag-stop yung gobyerno para magbigay ng tulong. Kaya sa stakeholder engagement talaga, sir, is malaking tulong talaga siya sa ngayon na talaga siya, sir. Unlike noon na walang masyadong engagement ng stakeholder, sir, kasi wala talaga. Kasi wala kang makakuha na info. Unlike ngayon, sir, na may makakuha kang info.
Like ikaw, katulad mo, ikaw, Opo, di ba? Gaano nakakatulong ngayon ang pagiging IP mo sa trabaho mo ngayon sa lahat nito? Ano sir, malaking impact talaga siya sa pagiging isa kong IP. Mm. Hopefully, dalawa na kami ng pinsan ko na sundalo na rin, IP din siya. Ano talaga sir, parang magiging role, hindi ko alam na ano siya. Parang ikaw yung, ano sir, model na tinignan nila na sabihin nila, kaya ganit niya, how about ako? Ay, naging sa community nyo? O sa community sir. Parang ano na, ate gusto ko rin magsundalo, paano ka nakapagpasok, paano ka nakaganito, ganyan. Ganon. Pero ngayon sir, ini-emphasize ko sa kanila na ano, parang isang bilang IP sir na gusto ko ipa-emphasize sa kanila sir na mag-aral talaga ng mabuti. Mm. Kasi pag once na makapagtapos ka ng pag-aaral, kahit saan ka pupunta, kahit hindi ka maging sundalo or iniwat something, basta may pinag-aralan ka, kaya mo i-ano mo yung sarili mo sir. Yun talaga yung sabi ko sir sa mga kapatid ko, sa mga kahit sino sir na mag-aral talaga na mag-aral ng mabuti. Hindi naman sa patalinuhan yan sir o may award talaga or ano talaga. Ang importante, nakapagtapos ka ng pag-aaral kahit saan ka pupunta, at least may panglaban ka. Yun yung ano yun sir. Parang experience ko din siya sir na ano sir na pwede kong ma-share sa iba na madala-dala. Tulad ng kapatid ko sir, sabi ko mag-aral kayo kasi habang andito pa ako, tutulungan ko kayo habang andito pa ako. Kung may maitulong ako, tulungan ko kayo. Ganun ako ka ano sa ano ko sir. Happy ka naman? Happy ka? Oh sir, super. Happy ako ngayon sir dahil ano dahil nakatulong din ako sa community sir, sa mga former rebel natin, nag-a-assist din sa kanila and the same time sa pamilya sir. Parang ano talaga siya sir, God's will na binigay sa akin ni God. Kaya yung ano ko sir, bakit naging-sundalo ako? Yun yung ano ko sa sarili ko sir. Na hindi ko ba ito pinangarap kasi nakikita ko sa buhay ng papa ko sir, kahit kafgo lang nung kafgo pa lang yung papa ko. Kaya yun nakikita ko sa kanila sir na hirap kasi pero iba na kasi yung buhay ngayon at noon din. Opo, sir. Sa tingin mo, dahil sa pagsusundalo mo, ngayon mababago mo ang palad ng kapalaran ng iyong pamilya? Pagiging sundalo ko. Ako sir, for me is, hindi ko kasi ano sir, hindi ko kasi ano sir, kung paano lang kasi kung ako lang, kaya need ko din sila na i-assist talaga sir at tulungan din nila ako. Kasi paano kung gusto ko, pero paano kung sila ayaw nila? Yan yung ano ko sir. Kaya minsan sinasabi ko sa pamilya ko, gusto kong baguhin yung takbo ng buhay natin. Hindi naman sa mabago na bigla. Yung parang hinay-hinay lang, pero tulungan nyo din ako. Kasi syempre, bilang isang, ano sir, bilang isang sundalo, kasi babae ako sir. Kasi, mahirap talaga na ano mo yung, ano sir, i-ano mo yung trabaho sir, tapos may pamilya ka pa, tapos ikaw pa yung inaasahan ng pamilya mo. Kasi usually sir, kadalasan sa mga sundalo is kahinaan pamilya eh. Ako sir, aminin ko talaga, kahinaan ko talaga pamilya ko sir. Kasi iba talaga pag parang family-oriented ka sir. Bakit? Kasi pag family-oriented ka talaga, pag may problema yung pamilya mo, parang apektado ka sir. Pero siguro bilang kami sir, ako bilang isang sundalo, parang hindi mo dapat ipakita na apektado ka. Parang paano mo lang dalhin sir, ganun lang yung ano sir. Yung ano, so, sabi ko nga sa kanila, hindi mabago yung takbo ng buhay natin pag hindi nyo ako tulungan. Kaya yung sinabi sa kanila, isa lang yung masasabi ko sa inyo, mag-aral kayong mabuti habang andito pa. Yan yung sabi ko sa kanila sir. So anong pangarap mo ngayon? Ngayon sir, ang pangarap ko talaga ngayon sir is hopefully kung magkaroon man ako ng sariling pamilya ko, ayun pa rin sir, hindi ako mag-stop magtulong sa pamilya mo. Sa pamilya ko at sa lahat sir na gusto humingi ng tulong sa akin. Ganun sir. Kasi yun na sir parang ano na hindi mo na maitanggi kasi yun na yung parang kahit saan ka magpunta, dala-dala mo na yan. Kahit ilang magtanda ka. Parang kung malapitan ka ng tao, malapitan ka talaga sir. Yun talaga yung sir. Yung parang ko talaga, weapon. Kung paano ka magiging mabuting tao, sir. Yun talaga. Yun yung ano mo? Opo, sir. Kung paano ka magiging mabuting tao, kahit saan ka pupunta, may pa rin sa'yo na ibibigay na talaga ni God. Yan, napatunayan ngayon. Ayaw mo magkapgo, pero naging buting tao ka. Nagkapgo, sundalo na ngayon. Opo, sir. Naging katulong pa yung more experience. Hindi nga nila alam sir bakit ako
Maraming ano Pero sa ngayon, sana channel of blessings ka dito sa mga FR at yung mga communities na pinupuntahan nyo. Kasi alam ko gaano ka-busy ang sundalo, sir. CMO sa isang batalyon. Opo, sir. Talagang ano kayo, lagari kayo rito ngayon. Actually, 4 years na ako maging CMO, sir. Kasi mas, sa totoo lang, mahirap i-sustain yung kapayapaan. Mahirap, Opo, sir. mahirap. Oh, sir. Lalo na pag ano, sir, gamit mo yung ano mo lang talaga, yung bibig mo lang Bibig talaga mo, yung gamit. Kasi pagdating mo sa area, mag-iisip ka pa na, galit ba to siya sa akin? Ano bang ugali niya? Kasi may mga ano ka pa eh. Kumukuha ka pa ng info, anong klase siyang tao. Tapos makakuha ka pa ng, wag mo na siyang lapitan kasi galit siya. Edi syempre, ikaw muna, mag-iisip ka muna kung anong mga strategy, sir, na gawin mo para mapakalma siya. Tapos pag may mapagalitan ka. Ganun, sir. Parang ano lang din, sa amin, sa trabaho namin, minsan sa akin, sir, minsan, pagalitan din ako ng stakeholder engagement, sir, mga partnership natin. Kasi, minsan hindi na, wala namang perfect na talaga, sir. Tsaka natututo ka pa lang eh. Oo, sir. Bata ka Natututo pa pa lang. Opo, sir. Yan yung pinakamaganda dun, sir, kasi kung may mga mali ka, dun mo talaga, parang matututo ka rin. Na hindi mo na pwedeng gawin, ganito. Yan yung pinakamaganda talaga, sir. Na Sige, final message mo sa kabataan. Ang final message ko po sa mga ngayon, sa mga youth, talaga, isa lang talaga yung masasabi ko sa inyo, lalo na yung nag-aaral ngayon ng college, sa mga kolehiyo at sa mga high school is, kasi pag high school pa lang, parang hindi mo pa maisip kung anong future nyo eh. Doon mo na maisip kung ano talaga yung future nyo pag makatapos ka ng pag-aaral. Pero isa lang yung masasabi ko sa mga kabataan ngayon, pag once na wag talaga kung kahit anong organization, dapat suriin talaga kung tamang organization ba yan, kasi legal ba yan or illegal ba yan. Yan yung dapat talaga na parang wag basta-basta sumali sa mga organization na hindi nyo alam kung saan nanggaling na organization, kung hindi legal. Kasi hindi nyo alam, yan pala yung dahilan sa organization na yan makasisira sa buhay nyo. At maging be aware para makamit yung pangarap sa buhay at kung anong gusto nyong makamit, at least maging aware kayo sa lahat. At in fact, kung ang pinakamaganda talaga, ang masasabi ko talaga, pag government talaga na support talaga tayo. Kasi yun yung pinakamaganda pag sa government. Kasi nakikita mo na yung may buhay ka, may future ka, may papuntahan ka. Pag sa government organization. Yun yung sabi ng parang sinabi ng pamilya, sa papa ko na pag sa government supporters ka, mabago talaga yung ng buhay mo. At least alam mo na nasa safety ka at nasa safety na organization ka at may mapapuntahan. Yun ang masasabi ko sa mga bataan ngayon. Maraming God bless salamat. you all. Thank you, sir. Maraming Grabe, salamat. ilang hours, sir.